Iniwan siya ng mga lalaki na nakabitin ng ilang oras at ang balat ni Windham ay namumula dahil sa araw. Biglang humigi sa kanya ang isang batang lalaki habang ang iba ay gumagalaw ng lubad sa magkatabi at umawit sa isang mahiwagang wika. Isang takot na takot ng Windham ang humingi ng tulong kay Alina, kaya lumabas siya at pinagalitan ang mga lalaki sa kakaibang wika dahilan para mawalan sila ng kontrol sa lubad. Hinampis ni Windham ang kanyang ulo sa kanya at nawala ng malay. Sa gabi, nagising si Windham sa kama. Agad niyan sinubukang tumakas, ngunit halos ilang hakbang pa lang ito bago bumagsak. Nang dumating si Alina upang tingnan siya, ipinaliwanag niya na ang mga lalaki ay mga ligaw na hayop na pinagsasama-sama ng disyerto. Sinabi rin niya na si Windham ay nabibilang doon ngayon kaya dapat siyang kumilos at manahimik upang mabuhay. Ang mga lalaki pagkatapos ay lumitaw muli sa tuktok ng kanyon at nagsimulang dumura sa kanya habang si Alina ay may hapunan sa loob, hindi pinapansin ang hiyawan. Mula noon, wala nang magagawa si Windham kundi tanggapin ang kanyang bagong buhay kasama si Alina. Nang mapansin na sira na ang kanyang mga damit, inalok siya ni Alina ng mga bago mula sa isang ball at nagulat si Windham nang makitang marami siyang kasuotang panlalaki. Nang maglaon ay tumulong siya sa pagsasaka at nagtatanim ng ilang buto dahil kahit papaano ay mataba ang lupa sa isang partikular na bahagi ng kanyan. Nagambala siya ng isa sa mga lalaki na nagpapadala ng isang kahon ng mga bagay na mabilis na kinuha ni Alina sa loob. Nang tanungin ni Windham kung saan nila ito nakita, sinabi niyang hindi mahalaga at hinahayaan siyang itago ang bote ng whiskey. Habang lumilipas ang mga araw, nabidismaya si Windham dahil nagsasalita lang si Alina kapag kinakailangan at hindi nakikisali sa aktwal na pag-uusap. Kapag nagreklamo siya tungkol dito, inanunsyo niya na lasing na siya at pinipigilan siyang hawakan muli ang bote. Nang gabing iyon ay narinig niya ang mga batang lalaki na maingay at tumakbo palabas, hindi pinapansin ang mga babala ni Alina. Kumuha siya ng palakol para proteksyon at hinanap ang lugar hanggang sa matagpuan niya ang isa sa mga batang lalaki na nakasuot ng pambabae habang ang iba naman ay tumatakbo sa malapit na tumatawa. Inabala nila si Windham para mahawakan siya ng crossdresser sa lupa at nilaan ang kanyang mukha na tinatawag siyang F-word. Nagawa siyang itulak ni Windham at tumakbo pabalik sa bahay, sumisigaw habang humihingi ng paliwanag. Sinabi lang ng tinakabahan na si Alina na tinatakot niya siya, ngunit sumigaw pa si Windham bago ibalik ang bote para ituloy ang pag-inom. Nang subukan ni Alina na patulugin siya, tumanggi siya at ipinuro na hindi siya isang batang lalaki na kumukuha ng mga order, siya ay isang tunay na lalaki. Sumang-ayon si Alina na siya ay isang lalaki at nagpatuloy sa paghubad. Pagkatapos maghugas ng katawan, niyakap niya si Windham at inaliw hanggang sa gawin nito ang malikot sa kanya. Mukhang hindi siya nag-e-enjoy at maririnig pa rin sa labas ang chanting ng mga lalaki. Lumipas ang ilang linggo at masaya si Windham na makitang tumutubo ang mga halaman. Habang siya ay nagsasaka, lumitaw ang isang batang lalaki na nagngangalang Lepes at nagtanong tungkol sa proseso. Ang Windham ay nagtuturo sa kanya ng maraming bagay at nag-aalok na sabihin sa kanya ang higit pa sa hinaharap. Pinasalamatan siya ni Lepes sa pamamagitan ng paghadi sa kanya ng ilang candy na nangangakong makakahanap ng soda para sa susunod na pagkakataon. Pagkaalis ng bata, patuloy na nagsasaka si Windham at nabulat siya nang makakita ng singsing at ilang susi sa ilalim ng lupa. Sa gabi, tinanong ni Windham si Alina tungkol sa lumang larawan sa dingding. Ipinaliwanag